Magandang araw po sa inyo mga tagapanood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Mga kababayan, alam niyo po bang mayroong nadiskubre at pinoproblema ang mga scientist ngayon? Ito ay isang pambihira at misteryosong particle na tumama sa ating mundo at naglalaman po ang particle na ito ng napakalakas na enerhiya, as in sobrang lakas. Namataan ito noong 1991 at tinawag ng mga scientist na "Oh my God particle" dahil nga ito ay kakaiba at sobrang lakas ng enerhiya. At sa taong 2023, may nadiskubre at nakita na naman ang mga scientist na isang napakalakas na particle, mas malakas pa kumpara sa natagpuan noong 1991. Dahil nga ito ay napakalakas, pinangalanan nila itong Amaterasu particle. Si Amaterasu ay goddess of sun ng Japanese mythology. Ang malaking katanungan po ngayon, ano nga ba talaga ang particle na ito? Magdudulot nga ba ito ng kapahamakan sa sangkatauhan dahil ito ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Noong 1911 ay mayroong isang scientist na gumawa ng eksperimento. At ang eksperimentong kanyang ginawa ay naging isang malaking tulong sa mundo ng science at sa mga scientist. At siya ay walang iba kundi ang sikat na physicist na si Victor Hess. Nais malaman ng taong ito noong mga panahon na yon ang level of radiation mula dito sa ibaba papunta sa itaas. At para nga malaman ang level of radiation dito sa ating mundo, kinuha niya ang kanyang ginawang instrumento at siya ay sumakay sa hot air balloon para siya ay makarating sa itaas. At habang siya ay pataas ng pataas sa himpapawid, napansin niya na pataas ng pataas din ang level of radiation sa kanyang instrumento. Noong mga panahon na yon ay naniniwala pa ang mga scientist at ang ilang mga eksperto na ang pinaka-source ng radiation ay ang ating mundo. Ito po yung paniniwala nila noon. Kunwari, ito po yung Earth na source ng radiation. Tapos, ito ka. Ngayon, kung ikaw ay nakadikit sa Earth, exposed ka sa radiation. At kung ikaw ay unti-unting lumalayo sa Earth, papunta sa outer space, unti-unti ring mababawasan ang exposure mo sa radiation. Pero alam naman po natin na sa ating panahon ngayon, napatunayan na ng mga scientist na habang tumataas ang altitude ng isang bagay o isang tao mula sa Earth, habang siya ay lumalayo papunta sa outer space, ay mas lalong tataas ang kanyang exposure sa radiation. Dahil mas lalong lumalakas ang radiation kapag nasa outer space na. Pero kabaliktaran ang paniniwala ng mga tao noon, pati ang mga scientist. Buti na lang, ito ay napatunayan sa pamamagitan ng eksperimentong ginawa ni Victor Hess. At ito pa po ang ilang mga importanteng detalye na nadiskubre ni Victor Hess. Nalaman niya na nangyayari ang pag-decrease ng radiation habang ikaw ay lumalayo sa Earth from 0 to 1 kilometer altitude lamang. Pero kapag lumagpas na sa 1 kilometer altitude, ay unti-unti na ring mag-i-increase ang radiation. So somehow, tama yung teorya ng mga scientists noon na kapag ikaw ay lumalayo sa Earth, ay mababawasan ang level of radiation. Pero hanggang 1 kilometer lamang na layo. So pagkatapos ng 1 kilometer altitude na yun, ay tuloy-tuloy na ang paglakas ng radiation habang ikaw ay papalayo ng papalayo sa Earth or habang nag-i-increase ang iyong altitude. So dahil sa discovering iyon, natuldukan na yung maling paniniwala ng mga scientist. Ngayon, mayroon pang isang katanungan si Victor Hess. Saan nanggagaling yung radiation? Isa sa kanilang mga assumption noon ay galing ang radiation sa araw. At isa sa tumatakbo sa kanyang utak noon ay paano kung walang araw? Mag-i-increase pa rin kaya ang level of radiation habang tumataas ang altitude? At naisip niya na during solar eclipse ay wala masyadong radiation na papasok sa Earth mula sa araw dahil ito ay binablock ng moon. Kaya sa gitna ng solar eclipse, siya ay sumakay muli sa kanyang balloon papunta sa itaas, dala-dala ang kanyang instrumento para sukatin ang level of radiation. At nakita niya
na tumataas pa rin ang radiation habang tumataas ang altitude. At dahil nga sa eksperimentong ito ay nabuo niya ang isang konklusyon kung saan sinabi niyang galing sa outer space ang kanyang nadedetect na radiation. At dito nga po nabuo ang terminolohiyang cosmic ray or cosmic radiation. At noong 1936, nanalo ng Nobel Prize si Victor Hess dahil sa discovering ito. Ang cosmic ray ay mga particles na nagtatravel sa outer space at minsan ay napapadpad sa Earth's atmosphere. The moment na ito ay tatama sa ating atmosphere ay magkakaroon po ng tinatawag na showers of secondary particles na visible sa ating mata. At ito po ang itsura nun. Nalaman po ng mga scientists ngayon na ilan sa mga particles na ito ay galing mismo sa araw. Yung ilan naman ay galing sa mga stars sa ating galaxy. At yung iba naman ay galing pa sa malayong distansya sa ibang galaxy na. At dahil nga po sa advancement ng ating teknolohiya sa ating panahon ngayon, dahil sa presensya ng mga napakalinaw at napakalaking telescope, at dahil sa mga napaka-high-tech na mga sensors, ay madali na lang para sa mga scientist na i-identify ang pinanggalingan ng isang cosmic ray. At hindi lamang na-identify kundi nasusukat na rin nila ang enerhiyang taglay nito. At sa website na ito, pinapakita po ang ilang mga birthplaces or source ng mga cosmic rays. Kung saan, natatanaw natin dyan na yung iba ay galing sa black hole, galing sa araw, galing sa supernova, galing sa nebula, at marami pang iba. Pero, merong isa dyan na galing sa unidentified source. Dahil mayroon pong ilang mga cosmic ray na magpahanggang ngayon hindi pa rin ma-identify ng mga scientist kung saan ito galing. Particularly yung dalawang significant sa kasaysayan ng science, yung Oh My God particle at yung bagong na-discover lamang na mas malakas pa sa Oh My God. Walang iba kundi yung Amaterasu particle. Now, nung tinrace ng mga scientist ang trajectory ng dalawang particle na ito, nakita nila na galing ito sa isang section sa kalawakan na wala talagang kahit ano doon. As in, empty na empty. Walang star, walang black hole, walang kahit ano. Sabi po ni John Matthews na isang astrophysicist from University of Utah, it comes from a region that looks like a local empty space. It's a void. Maaaring ang mga particles na ito ay isang unknown particles sa mundo ng mga scientists at sa mundo ng physics. Kaya sinabi ni Jose Caceres na isang astroparticle physicist sa Australia na it could be new physics. Marahil gustong sabihin ng physicist na ito na yung pinoproblema ngayon ng mga scientist sa buong mundo na dalawang particle na mayroong unknown origin at mayroong napakalakas na energy ay maglilid sa isang bagong discovery. Isang bagong discovery sa larangan ng physics na magiging isang malaking tulong sa sangkatauhan balang araw. Ang malaking katanungan ngayon, delikado nga ba sa sangkatauhan ang mga particles na ito? Delikado nga ba ito para sa Earth? Well, ang kasagutan, hindi po at wala tayong dapat na ipangamba. Dahil matagal nang pinoprotektahan ang ating mundo ng Earth's atmosphere. So ang katotohanan po niyan, hindi nakakapasok ng tuluyan ang mga cosmic rays at mga radiation coming from outer space dahil ito ay binabangga at sinasala ng ating atmosphere. Pero kung kayo naman po ang tatanungin mga kababayan, magiging isang malaking tulong kaya ang Oh My God particle at ang Amaterasu particle balang araw sa sangkatauhan? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. And speaking of comment, shoutout po sa mga kababayan natin na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Una, shoutout po kay Ma'am Claire Layosa. Maraming salamat po ma'am. Shoutout po kay Sir Mark Anthony Maghanay. Maraming salamat sir. At pangatlo, shoutout po kay Ma'am Jackie Salamanca. Maraming salamat rin po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evat PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom! Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.